Relief, ibig sabihin, sibak. Opo. Ayan. Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan. Siguro pamilyar na kayo sa mga pagmumukha na nasa screen po natin. Ito yung mag-ama na lumapit kay Senator Rapi Tulfo upang humingi ng tulong dahil ikinulong itong mag-ama na walang kasalanan at inakusahan lamang na obstruction of justice. Kaya naman umaksyon si Senator Rapi Tulfo nung malaman niya na talagang walang kasalanan itong mag-ama at nasanla pa ang kanilang bahay para magamit pang piyansa sa kasalanang hindi naman nila ginawa. Agad humingi ng tulong si Senator Rapi Tulfo sa pamunuan ng Philippine National Police. At ano nga ba ang update ngayon? Tuluyan na ba silang nasibak o tuluyan lamang sila sinibak sa kanilang pwesto? Yan ang ating alamin sa bidyong ito, mga kababayan. Na pumasok, yun po ay mga pulis na, and then hanggang sa, ayun na, meron na pong dinumog. Lumabas po ako. Sabi ko, sir, ano po bang naging problema? Sabi po nila sa akin, may tinatago daw po kaming kriminal. Gusto nilang huliin. Bakit daw po namin pinatakbo sa taas? sa sagot ni So, yun po ang kwento kung bakit hinuli itong si tatay. Dahil inakusahan sila na tinago nila yung kriminal na hinahabol ng grupo ni Michael Ray Bernardo. Samantala hindi naman ito totoo at dahil wala silang accomplishment na ma-report sa kanilang chief of police na si Apolonio, hinuli nila itong tatay at kasama ikinulong itong mag-ama. Ang hindi pa nga nakakatuwa ay imbis na talagang kondinahin ng chief of police itong si Apolonio ang ginawa ng kanyang mga tauhan, ikinonsinti pa ito mga kababayan po natin at sinasabing may kasalanan ang mag-ama. ni Colonel, pag nakababara o bawal, dapat daw pag nakabulit okay lang, pero itaas mo, pulis ako, tapos balik ko. Yun po yung naging sagot Tapos yung ni pangalawa, sabi niya, ako rin nga nagbubulit din kasi mainit. po sa pwesto, yung kausap niya nga po. Na-relieve, ibig sabihin, sibak. Opo. Ayan nga po si Police Lieutenant Colonel Ray Apolonio at Si kasama Colonel, yun yung sabi niya na dapat tinataas pag nakabonit, pag ikaw ay nag-serve ng warrant, taas mo. Opo. Tapos baba mo rin pagkatapos mo serve, pakilala. Opo. At Ang kulit din mga kababayan po natin, pag nakabunit ang pulis, pag magpakilala ka ay iangat mo lang ang iyong bonnet para makilala kang pulis, tapos ibabalik mo lang. Kaya labis nga ang sobrang-sobra yung tawa ni Senator Rapi Tulfo sa naging explanation nitong pulis at sinasabi pa ng chief of police ng Pandi Bulacan na siya nga rin nagbubunit dahil mainit. Napakalaking kalukuhan mga kababayan natin. Siya yun, yung Colonel. yes po. Relieve na, ibig sabihin, siya po ay tinanggal na sa kanyang pwesto. Hindi na po siya ngayon ang chief of police. Hindi na po, Idol. May bago na po. May bago na. At saan siya inassign? Siya po ay na-reassign po sa Personnel Holding and Accounting Unit po ng Provincial Director Office po. So, ibig sabihin floating. Floating po. Ayun, floating ngayon mga kababayan po natin itong mga kapulisan na sangkot So buti naman at sinibak na, pinalitan na sila sa kanilang pwesto mga kababayan po natin kasi talagang nakakabahala para sa mga nakatira dyan sa kanilang nasasakupan kung ganitong klaseng pulis nga naman yung naka-assign sa inyong municipality police station. Anong maaasahan nyo kung ganitong klaseng pulis? So tama lang na palitan sila. So ang matindi ngayon, mukhang hahabulin pa sila ni Senator Rapi Tulfo at kakasuhan ito ng administratibo mga kababayan po natin. Administratibo at kung ano-ano pang kaso na posibleng tuluyan ng ikakasibak nila, hindi lang sa pwesto kundi sa kanilang serbisyo. Tandaan po natin, pag sinibak sa serbisyo, without benefits po yan mga kababayan po natin. Okay, Opo. sige. And gayon din po, si Police Lieutenant Michael Ray Bernardo, si Police Corporal Ryan Rojas Ginto, and si Police Corporal Joel Dicen. Yan ang Pandi. At na-reassign din po either Rafi or nasibak. At na ngayon po ay nasa Personal Holding and Accounting Unit po ng Provincial Director's Office po. Kala ko nga, nung kwento sa akin ni tatay, nung dalawin siya sa presinto, sa kulungan, nung kanyang anak, pati yung anak, kinulong. Kasi nag-file ng kasong direct assault, Assault po. yung mga pulis. Sino ba naman ang hindi papalag? Nakabonet ka. Kung magnanakaw ka, natural. Papalag ka. Kung ako nga, sa loob ng bahay ko, kahit na pulis ka pa, pumasok ka na nakabonet, ibabariling kita. Talaga. Pumalag si tatay kasi hindi niya alam kung sino man yun.
kinasuhan siya ng direct assault. Ang masaklap, nung magdalaw si anak kay tatay sa kalaboso, pati siya kinalaboso. Opo. Ang lupit, mga kababayan po natin. Nagdalaw ka lang. Hindi mo inakala na pati ikaw ipapasok sa selda. Ang lupit ng mga pulis na ito, mga kababayan po natin. At matatandaan ko, si tatay ay nagpiyansa ng 36,000. 36,000 po. At kailangan niyang isanla yung bahay niya para may pampiyansa. Anyway, pinalitan naman natin yung piyansa niya, yung nagastos niya sa piyansa. Tatay Rodelio, magandang hapon. Magandang hapon po, Sir Idol. Magandang hapon po, Sir Idol Rafi. Opo, yung mga pulis ay sibak na po sa kanilang pwesto. Wala na po sila dyan sa Bulacan na reassign na po sila. Nagpapasalamat po kami sa inyo po at sinasamahan niyo po kami sa mga bawat hearing po namin, mga lakad po namin na para po maanuhan ng pulis po. Maraming salamat po, Sir, na sa binigay niyo pong tulong sa amin para po maano po yung bahay po namin na ibinigay niyo yung 36,000 makuha po namin ang bahay po ulit namin. Narapon na ho ba to sa judge yung kaso niyo po o nasa fiscal's office pa rin? Ang sabi po sa amin September 12 po, may hearing po kami sa MTC Pandi po. MTC na. Opo. Nasa judge na. Sige, gamitin naman natin yung mga ahensya ng gobyerno, pagganahin naman natin, tulad ng Commission on Human Rights, na para sila na ang mag-take over sa kaso itong si Tatay Rodelio para mapa-absuelto gamit-gamit itong sulat na galing. So talagang laking pasalamat nitong mag-ama, mga kababayan po natin. Kasi talagang hindi sila binitawan ni Senator Rapi Tulfo, At hanggang ngayon na may incoming na silang hearing sa Regional Trial Court na mga kababayan po natin. So umakyat na nga sa regional ang kanilang kaso. So gagamitin ni Senator Rapi Tulfo itong mga sulat, itong pag-alis sa kanila sa pwesto. Kasi kung tutuusin, ito talaga ay napakalaking ebidensya. Dahil ang pamunuan o regional office ng Bulacan, mga kababayan po natin, ay hindi naman sila sisibakin kung walang nakitang talagang pagkakamali. So kaya sila sinibak sa kanilang pwesto dahil malinaw ang kanilang pagkakamali. So ito ang gagamitin ng kampo ni Senator Rapi Tulfo at itong mga biktima para nga naman mapawalang sala sila sa inaakusa sa kanila na pawang hindi naman katotohanan. At ang nag-akusa sa kanila ay mga pulis. Gawa-gawang kaso, ika nga, mga kababayan po natin. Mga pulis po natin na hindi sumunod sa standard operating procedure, mukhang kulang pa sa training, mga kababayan po natin. Dahil hindi na nga nila alam yung tamang proseso at kung sino nga ba ang dapat puhulihin. So mga kababayan po natin, sana mabawas-bawasan na ito at kawawa naman yung mga pulis po natin na gumagawa ng maayos. Ginagawa nila ang kanilang maayos na serbisyo para sa ating mga Pilipino pero nahaluan nitong bulok na mga pulis, mga kababayan po natin na dapat masibak. Sa PNP. Attorney Garrett, Yes po, Senator. Magandang hapon po. sibak na sa pwesto yung mga pulis na tinigurihan natin dito na Bonnet Gang. Yes. At may sulat from the headquarters ng Bulacan, sila ay nailagay na sa holding unit Yes po, sir. sa Bulacan, personal holding unit. So can we use these documents, dalawa to na para mapa-absuelto natin itong si tatay at saka itong anak? Mapapalakas po natin yung depensa ng ating mga complainants against the crime of direct assault. Sir, principally because the direct assault kailangan po. When the assault was committed, yung person in authority was in the performance of their official business. Now po, Senator, our logic dito is that dahil sila ay nasuspend, it establishes the fact that they were not doing their official business. So malalaglag po yung kaso, Senator. So ano mangyari dito, MR? Titignan ko po yung status ng case if it has already been decided. If Sa not po, September 12 daw, meron hearing sa MTC. so naakyat na po siya. It appears it's with the court. Sa trial na po natin ipepresent as a matter of defense yung suspension po ng mga police. But I think it's better if kausapin po ng superiors ng ating kapulisan yung nag-file ng case para i-atras na lang po or they should desist. Well, yung si Colonel, yung Chief of Police, pati yung si Bak So sino kausapin natin dito? Lahat sila si Bak. Mula kay Colonel, yung nagsabi na, ako nga mainit dito, nagbubonet. Pati siya si Bak. So, siguro punta tayo sa krame. Yes, Or- po, sir. Maybe they will follow a direct order from their superiors po sa national level. Perhaps. Pwede. So mahirap lang, mga kababayan po natin. I think yung krami ay hindi sila authorized na i-withdraw ang kaso
So kung sino yung nag-file na mga pulis, sila rin yung mag-withdraw. So parang malabo ano, kasi posibleng gagamitin yan ng mga pulis, mga kababayan po natin para sa bargaining agreement. So ika-cancel lang namin yung reklamo, ika-cancel nyo rin yung reklamo sa amin. So parang ganun yung mangyayari, palagay ko. Nating ayusin yan. Oh, okay. So pwede natin pakiusapan yung PNP na i-atras na lang yung kaso, mag-desistance, ano? Yes po, Senator. Pero it will be a bit harder. Now, we're at the court level. Titignan na rin po ni Judge. So, kailangan po hawak pa rin natin yung papel which says na may mali po yung kapulisan na ginawa para i-consider din po ni Judge yun. Bakit MTC at hindi RTC? Sa penalty po yan ng crime, Senator. Ang jurisdiction po na criminal cases is dependent po sa maximum allowable penalty of the crime committed. Maganda naman po, Senator, because sa MTC, generally, it's a faster procedure than an RTC. Okay, alright. Now, tatawagan natin yung PNP sa Bulacan. Yung PD siguro, pakitawagan na Odette, si Colonel Arnedo, kung available siya para magpasalamat din tayo sa kanya. Mabilis itong mga Bulacan PNP, taga Bulacan PNP, and we really, really appreciate it kung nakikinig po kayo dyan sa Bulacan. Colonel Relly Arnedo, Provincial Director, Bulacan PNP. Colonel Arnedo, magandang hapon po, sir. Sir, magandang hapon din po. Bago ang lahat, sir, ang aking pong taus-pusong pasasalamat on behalf of the taong bayan. Ako po ay sumasaludo sa inyo, Colonel. Napakabuti niyo po, napakapatas niyo at ginagawa niyo po kung anong narapat para sa taong bayan. Thank you po, Colonel. Itong relief order na natanggap namin, na natanggal na po sa kanilang pwesto. Ito pong tinaguran namin dito na Bonnet Gang. So, Colonel, may sinasabi po sa akin si Attorney Garrett, yung aking Chief of Staff sa Senate, since very clear naman talagang maraming violation ginawa yung ating mga police, kaya sila na-relieve, is it possible na sila ay pagsabihan na i-atras na yung kaso laban kay Mang Rodelio, Colonel, sir? Sir, with regards dun sa pag-atras ng kaso, siguro kakausapin ko muna sila at sila naman po yung involved. At kung gugustuhin man nila, siguro magkakaroon ng confrontation between the two parties para mapag-usapan po. Okay. Well, hindi natin sila pwedeng pilitin, pero siguro pakiusapan. Yes, sir. Palagay ko siguro mas maganda, Attorney Garrett, wag na lang kasi baka mamaya gagawin nilang bargaining chip itong si yung pagkakakaso nila kay Rodelio. Baka sabihin nila, i-atras mong reklamo laban sa amin at ibalik kami sa pwesto, atras namin yung demanda. Wag na lang. Ilaban na lang natin to, Attorney Garrett, sana no? Yes po, Senator. Sa MR? That's also a large possibility. Ito po yung aking paalaala palagi sa ating mga pulis. Tandaan niyo yung to serve and protect. Ang inyo pong tungkulin bilang isang pulis, sinumpaan ninyong tungkulin is pagsilbihan at protektahan kami mga sibilyan. Babantayan niyo po. Hindi po kayo magiging bantay sa lakay. And I will not tolerate it. Lalo pa ngayon, ako po ay nasa Senado na. I'll use the power given to me by the Senate because you voted for me. Binoto niyo po ako dahil nagtiwala po kayo na pagdating ko sa Senado, I'm talking about sa mga taong bayan na pagdating ko sa Senado, mas marami akong magagawa. Ito na po, kumikilos na po ako, So ayun nga mga kababayan po natin at pinaalalahanan nga ni Senator Rapi Tulfo itong mga pulis po natin na ang kanilang sinumpaang tungkulin is to protect and to serve. Pero ang nangyayari mga kababayan po natin ay ginagamit nga nila para sa kanilang personal na kapakanan mga kababayan po natin. Imagine mo wala silang nahuli o hindi nila nakuha ang kanilang target, so ibang tao ang kanilang hinuli para mayroon silang accomplishment. So ang nangyari ngayon, hindi nila alam ay lumalaban na ngayon ang taong bayan. Lumalakas na ngayon ang loob ng bawat Pilipino dahil may ilang senador na handang tumulong kagaya ni Senator Rapi Tulfo, ilang senador po natin na handang gawin ang kanilang katungkulan para matulungan ang ilang kababayan po natin na inaapi ng mga pulis na inaasahan po natin na magpoprotekta sa atin. So sa ngayon, sinibak na sila sa kanilang pwesto itong ilang pulis na sangkot kasama nga ang kanilang chief of police at hindi umano nagtatapos dito yon. Dahil ayon kasi ni Rapi Tulfo ay hindi na sila makikipag-bargain or kausapin or pag-usapin pa ang dalawang kampo para i-withdraw yung reklamo. So iakyat na nila ito, haharapin na umano ng kampo rin ni Senator Rapi Tulfo dahil tinulungan niya nga itong mag-ama ay tutulungan na nila umano na ituloy at didiretso din nila yung kasong pinafile po nila mga kababayan po natin. At dahil dyan, ito na umano ang posibleng ikakasibak. So apat sila lahat, tatlong mga pulis na gumawa nitong operasyon at kasama nga ang chief of police mga kababayan po natin. Kasi mayroon pang pambubugbog na
ginawa itong mga pulis doon sa presinto nung hinuli nila itong bata na kumbaga nagbisita lamang sa kanyang ama. At hindi pa yan, ipapatawag pa sila ni Senator Rapi Tulfo. So magkakaroon pa ng Senate inquiry patungkol sa ginawa nitong pulis. So para makikita po natin na mababastos na naman kagaya ng sinasabi ni PNP Chief Acorda na nababastos yung mga pulis sa tuwing pinapatawag sa Senado. So malamang mababastos talaga yan dahil sa kanilang ginawang kabastusan din. So marami nang ginawang batas dahil sa nangyayaring Senate inquiry, Senate investigation, House of Representative investigation. Marami nang binago sa batas Standard Operating Procedure ng ating kapulisan. Nagkakaroon na ng retraining program para sa ating mga kapulisan. Pero patuloy pa rin itong mga ginagawang kabulaskugan ng ilang miyembro ng Philippine National Police. Ulitin po natin, maliit lang na porsyento sa ating mga kapulisan itong mga tarantado. Pero marami pa rin ang mababait, mga kababayan po natin, na talagang ginagampanan nila ang kanilang sinumpaan na to protect and to serve. So yun po mga kababayan po natin, at salamat kay Senator Rapi Tulfo dahil natulungan niya ang mag-amang ito na walang kasalanan.